At pagkatapos, sa tingin mo ba naman magkasundo sila? Opo. Kahit na mukhang si Miss Xiaoche ang nanunuyo sa inyong anak, pero nagkikita sila 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Talaga? Mukha yatang nag-iisip na ang aking anak. Ano nga palang balita doon sa oportunista babae? Sa ngayon, ma'am, bukod sa pumapasok siya sa eskwelahan, hindi na siya nakikipagkita sa anak niyo. Pero, madalas pong puntahan ni Miss Xiaoche si Shanshai. Si Xiaozi nakikipagkita kay Shanshai? Bakit siya nakikipagkita? Maaaring nagpupunta siya para magtanong kay Shansai. Maaaring nagtatanong siya tungkol kay Mauser Damingze dahil kilala siya ni Shansai. Ang babaeng yan, talagang meron siyang motibo. Sa tingin ko, hindi niya hahayaang mawala si Asa. Hello, Sunshine. Nasaan ka? Ha? Nasa bahay ka pa? Pwede ba tayo magkita? Marami akong gustong sabihin. Magkita na lang tayo. Bye. Hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng date yun eh. Iyon, pumunta kami dun sa isang cafe. Umorder ako ng cappuccino. Sabi niya, order din Akala ko naman kung anong importanteng sasabihin niya sa akin. Paano ko sasabing ayokong makinig? Naging advisor pa ako ngayon ng kanyang love life. Bakit kailangan pang mangyari ito? Sunshine, nakikinig ka ba sa akin? Oo, sige lang. Tapos nagpunta kami sa... siya. Sabihin mo sa akin. Sa tingin ko hanggang ngayon ikaw pa rin ang mahal niya. Shout, so malabong mangyaring iniisip mong yan. Nakikipag-date siya sa'yo 3 beses sa isang linggo at breaking the record na yan. Talaga? Oo naman. Isipin mo nga, nakipag-holding hands na sa'yo si Tao Mingse sa kalye. Alam mo, pag nalaman ng F3 ang ginawa niya, siguradong hihimatay ng mga yon. Sigurado ka? Oo naman. Ba't ako magsisinungaling? O sige na nga. Sanchay, pasensya ka na. Ang totoo niyan, ang bilis kasi ng mga pangyayari. Tuwang-tuwa sa akin ng mga parents ko nung maliit pa ako. Noon kasi wala silang problema sa akin. Alam mo, ang pakikipagrelasyon ko kay Damingse, masakit para sa akin yun. Meron nga kayang bahagi si Asa sa puso ko. Sa palagay ko, may nararamdaman din siya para kay Tao Mingse. Yung fiancé ni Asa, madalas nakikipag-usap sa'yo. Kung di lang siya naghahanap ng mga kausap, baka may iba siyang balak. Tingin ko wala. Namamroblema lang talaga siya. Watsile, kausapin mo naman siya, sabihin mong itrato na mabuti si Xiaozi. Hindi ko magagawa yan. Sa palagay mo, makikinig siya sa akin. Mabuti pang wag na lang tayo makialam. Kung hindi sila sa isa't isa, hindi sila magkakasundo at wala tayong magagawa. Sa tingin ko, tama ka. Pero kasi, Sanchay, tigilan mo na yan. Pabayaan mo na si Asa sa problema niya. Huwag mong isali ang sarili mo sa relasyon nilang dalawa. Anong iisipin ni Asa at ng ibang tao? teka, ano naman ang ibig mo sabihin? Hindi naman ako nakikialam sa relasyon nilang dalawa. Sa tuwing nagkukwento si Xiaozi ng problema niya kay Tao Mingse, para din ako nasasaktan. Ayoko rin namang malaman ang tungkol sa kanya. Sanchay, hindi ba dapat sa ganitong mga pangyayari, ikaw dapat ang umiwas sa kanila? Tulad na nangyari sa'yo, sa akin, kay Asa. Laging may tensyon sa ating tatlo pag magkakasama. At hindi na yun mawawala. Wala naman akong karapatang sabihan o turuan si Asa. Napakitunguhan si Xiaozi. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Dahil kapag ginawa ko yun, iisipin ng maraming tao na may iba akong intensyon. Watsile, Halika na. May klase pa tayo. ang mga sinabi ni Lei, lahat yun may dating sa akin. At yun ang unang pagkakataong malinaw niyang sinabi ang tungkol sa akin kay Tao Mingse at sa kanya. Meron nga talagang hindi maamin na relasyon sa pagitan naming tatlo. Tama. Tama nga siya. Hindi ako dapat makialam sa relasyon ni Xiaozi at Tao Mingse. Mali nga yun. Hindi yun makakatulong sa kanila.
napakalalong lumala ang problema. Ase! Ase, ano ba? Hintayin mo naman ako. Ano ba yung ginagawa mo? Pumunta ka dito na wala naman dahilan. Anong ginagawa niya dito? Siya ba si Shoutsu? Pwede ba umalis ka na? Ayoko, nagpunta ako dito para sa'yo. Pwede ba tumigil ka na sa mga kalokohan mo? Umalis ka na nga! Parang hindi girlfriend ang trato niya. Hindi maganda pinapanood natin sila. Tayo na, pabayaan na lang natin sila. Halikan mo ako ngayon. Gusto kong halikan mo ako ngayon. Ano sinabi mo? Gusto mong halikan kita? Oo, yun ang gusto kong mangyari. Gusto kong patunayan mong hindi mo na mahal si Sanchay. Pag magkasama tayong dalawa, para kang laging wala sa sarili. Minsan naiisip ko na, sino ba ang laman ng utak mo? Ano ba ang iniisip mo? Binibigyan mo ako ng insecurities at hindi naman yata yung tama. Kung talagang wala kang nararamdaman para kay Sanchay, bakit hindi mo ako magawang halikan? Patunayan mo yun sa akin. Patunayan mo yun sa akin. Sige, pumikit ka. Hindi ba yan ang gusto mo? Ang itrato siya ni Asa ng mabuti. Wala ka nang aalalahanin. Para ka natitigilan. Nabigla ka ba sa nakita mo? Nabigla? Bakit ako mabibigla? Maganda nga yun. Sana nga magtuloy-tuloy na sila. Pakiramdam ko nga, isa itong napakasarap at napakahabang bakasyon para sa akin. Ang totoo, hindi ko may paliwanag ng nararamdaman ko. Dapat siguro katulad ng unang apak ng tao sa buwan, punong-puno ako ng kagalakan. Oh, bakit? Kung babasahin ng isipan, hindi ka natitigil sa kasasalita. Bakit ka ba ganyan, Lay? Bakit ba ganyan ang takbo ng isip mo? Akala mo naman kung sino kang magaling na manghuhula. Yung bag mo, Oo nga pala. Sanchay! Shinga, Anong problema? Ba't ganyan ang mukha mo? Wala ka ba sa mood? hindi, wala. Anong ibig mong sabihin wala? Meron ba nangyari sa'yo? Naiinis lang ako sa katangahan ko. Ang dami kong kapalpakan. Hindi ko naiisip ang ginagawa ko. Akala ko tama ang mga plano ko. Tapos ngayon malalaman ko hindi naman pala lahat. At saka alam mo, sa tingin ko nagsasayang lang ako ng oras. Ang tanga-tanga ko talaga. Nung una kay Legion, pagkatapos kay Xiaoxun. Ngayon naman, Tumigil ka nga, Sanchay. Palagi mong sinasabi, kahit sinong tao, may bait sa sarili. Kaya mabuti ang trato mo sa kanila. Pero hindi maganda ang ugali ng mga taong binanggit mo. Pero pinatawad mo sila. Sanchay, mabait ka talaga. sigurado ka? Siyempre, oo. Talaga namang mabait ka. Diba? Yun ang gusto mo sa akin? Kaya nga hindi ako tumitingin sa iba. Ganyan lang ang gusto kong Sanchay. Naku, nasabi ko sa kanya. Ganun nga. Yun ang dapat kong gawin. Mag-isip muna ako. Hindi pa huli ang lahat. Hoy. Sanchay. Sanchay. Kinakailangan ko magsimula ulit sa umpisa. Mag-isip ka mabuti. Marami-rami na rin ang oras na nasayang. Kailangan kong ibalik sa dati ang sarili ko. Yung nabubuhay ng normal at simple lang. Hindi ka naman nag-iisa sa buhay mo.
lagi ka na dyan sa tabi ko. Ikaw na nga ang best friend ko habang buhay. Magkita na lang tayo bukas. Hello? What, Soleil? Bakit ka tumawag? Dahil meron ako nakikitang malungkot na babae. Hindi ko matitiis na makita siyang gano'n. Kaya gusto ko siyang i-treat ngayon. Ano ibig mo sabihin nalulungkot? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Dahil baka hindi sumamang magandang babaeng gusto mong i-treat ngayon. Alam mo, sa panahong ganito, gusto ko lagi ako nasa kalye. Naghahanap ako ng magandang lugar para magkape. At nakita kita. Talaga bang lagi ka nagkakape na mag-isa? Hindi ka ba nalulungkot niyan? Ang mga problemadong tao lang ang nalulungkot. Bakit mo ba naisip na malungkot ako? Ngayon pang maayos ng lahat. Nakapag-date na kami dati. At wala itong pinagkaiba sa date namin noon. Nakakapag-usap kami ng natural. Anong problema? Oo, wala. Mas maganda lang ang pakiramdam ko ngayon. Mas komportable ako. Sa panahon ngayon, gusto kong maligo sa hot spring. Gusto mong maligo sa hot spring? Tapos nagsasaranggola ka tuwing umuulan? Alam mo, Lay, ang weird mo talaga. Shansai, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Oo nga, dito pa tayo nagkita. Kanina pa kayong dalawa? Medyo kanina pa. Sino naman siya? May date kayong dalawa? Hindi. Siya nga pala si Watsilay. Nagkita lang kaming dalawa. Ikaw pala si Watsilay. Hello, ako nga pala si Xiaozi, ang fiancé ni Asa. Pwede ba kami mag-join sa inyo? Dito ka. Walang nagde-date na magkahiwalay. Halika nga, dalian mo. Dito ka. May date kayong dalawa? Tama ka. Mukha namang wala na kayong problema. Oo nga. Tingnan mo nga naman tayong apat. Para tayo nagda-double date ngayon, di ba? Mukha nga double date. Tumigil ka nga dyan. Ano ka ba? Ba't ka nagagalit? Pasensya na kayo. Hindi lang siya sanay sa ganito. Okay lang yun. Sanay na kami sa kanya. Oo, alam ko rin yon. Palagi nga niya sinasabi sa akin nabobore na siya. Kaya sabi ko, ba't di na lang kami pumunta sa hotel? Kaso ayaw niya sumama. Sa hotel? Hindi kaya masyado kayo nagmamadali? Naku, hindi naman. Naghalikan na nga kami. Kaya naisip ko, pwede na rin namin gawin yon. Tigilan mo na nga mga kalokohan mong yan. Ano ba ang iyong problema? Ginagawa na niya ang lahat para sa'yo. Dapat nga magpasalamat ka pa. Ang magalang na lalaki, hindi pinapahiya ang babae. Oo, tama siya. Siya nga pala, alam nyo, meron nga pala kaming bahay sa tuktok ng bundok. Kung wala kang gagawin bukas, pumunta tayo doong apat. Sige, wag na. Kayong dalawa na lang. Baka makaistorbo lang kaming dalawa ni Lay. Hindi ba, Lay? May hot spring ba? Oo, meron kami. Gusto mo pala ng hot spring, ha? Tamang-tamang maganda ang hot spring namin ngayon. Talaga? Kung ganun, sasama ako. Paano tayong apat, ha? Madam, May bagong balita? meron po, madam. Nagpunta po silang dalawa sa isang bahay sa bundok ni na Miss Xiaozi. Nakita po yun ng mga tauhan ko. Magkasama po silang dalawa. At ang sabi nila, maaring doon na daw po sila magpalipas ng buong magdamag. Smart rin pala si Xiaozi. Isang salita ko lang, kuha na niya. Pero madam, si Master Watchelay at si Miss Shansai, kasama rin po sila. Totoo ba yan? Paano yun nangyari? Mukha po yatang nakita silang apat sa may coffee shop. Hindi na po namin alam ang nangyari. Bigla na lang magkasama silang apat. Talagang ang babaeng yan. Isang oportunista. Ano naman kayang laro ang gusto niya? Teka lang. Kanina ang
Sabi mo, kasama niya si Watson. Tapos pumunta silang apat doon. Opo, madam. Inisip niyo kay Azul, wala na siyang pag-asa. Kaya naman ngayon, binalikan niya ulit si Watson. Kung ganon, magaling. Pagkatapos ngayong gabi, si Azul at Shoutse wala nang problema. Matitigil na rin siya sa panggugulo niya. 挣扎下治愈，今天是惊奇。